Ito ba yung feeds niya? Yes, boss. So, andito po tayo sa Aringay, La Union at kasama natin si Ma'am Priscilla Mapalo at syempre si Sir Jade Herbise ng ADM. Si Ma'am Priscilla ay kanilang kliyente ng feeds para sa hog po, ma'am, no? Opo. Ayan, at kayo po ay, ayan, meron kayong malaking tindahan, feed supply. Okay, so puntahan po natin para makita natin yung kanilang tindahan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridome Solutions Corporation, MVP Fresh Farms, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, AgriMac, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso, and Irritec, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It. We would like to thank the following sponsors: Roomsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rick Zwan, Mango Tours, Houston, Texas. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Ano po ito, ma'am? Itong paninda rito? Mga ano po, gamot po sa baboy, para manok po, ganun okay. po. Oo. So, iba-iba rin. Opo. Oo. But ang main talaga, itong feeds. Opo. By the way, si Ma'am Priscilla, aside from nagtitinda ng feeds, sila po talaga ay nag-aalaga rin ng baboy. Opo. Gano'n po kadami yung baboy niya, ma'am? Yung inahin ko po is around 16. 16. Opo. Ayan. Tapos Ayan. yung fattening po, around 71 fattening. 71 fattening. Ayun po yung i-harvest bukas. Opo, opo. Ayun. So, pupuntahan ho natin maya-maya. Yung feeds natin pala sa Ultra Pack, unang-una natin, no? Ito yung pang-biik. Si Ultra Pack, Piggy Bloom. May pambake kayo. Oh, ito yung ginagamit natin. Ginagamit niyo rin Yes, ito, Ma'am Priscilla? Opo, opo, sir. Pang-bake. Ito po, pang-practice ng pakain. And then, ang susunod niyan, ito na po si Ultra Pack. Pre-starter, sir. Pre-starter. Ito po. Pre-starter. Ito, Yes. to. Ito. Hog pre-starter. Ito yung ginagamit natin sa, Ilang buwan yung baboy nito? pwede natin pakainin ito 15 days to 30. 30 days yung Ito naman, yun ang Piggy natin, Bloom. Piggy Bloom. Yung kinauna-unahan natin ginagamit pag yung pagpa-practice pala ng pagpakain na 5 days to onwards. ito yung pinapahid sa dede ng, ng inahin. Inahin, yan. Okay. Actually, mabango yan, mabango. Oo. Mabango naman. Tapos, from pre-starter, Ma'am Yeah. Priscilla, anong susunod? Starter na po. Starter na. Yun na po. Asan yung Ito starter natin? Ito na. Opo, sir. Okay. Anong pangalan ng brand nyo? Ultra Pack. Ultra Pack. Ilang buwan naman na tong starter? 1 month yan, sir. 1 month na pakain yan na ako, sir. Wala. So, Ma'am Priscilla, nagre-retail din kayo? Opo, sir. Yung mga backyard, pwede silang pumili ng per kilo. Opo. Pwede rin sako-sako. Opo, sir. So, after starter, Grower. Grower. grower na. Dito po. Okay, grower.
Ilang buwan na yung baboy nito, grower? Around mga 2 months na po sila, sir. 2 months. Tapos after grower, After grower naman po, pwede po yung finisher naman po. asan po yung finisher natin? Wala, ubos yung Wala, finisher ubos. na. Ubos ang finisher. Anyway, so ganun kalakas ang tindahan ni Ma'am Priscilla. Ma'am, gaano kadaming feeds ang na-dispose nyo buwan-buwan? Kulang-kulang po na 2,000. 2,000. 2,000 na bags. Opo. This month po is Mga 1,980 po. 1,980 bags. Eh di punong-puno to pag ano, dating na Doon banda supply. sir. Kasi rininovate dito eh. Oh, I see. So yung buong bahay ni Ma'am Priscilla ay napuno na ng feeds. Opo sir. Yung harapan, wala ka ng garden. Renovate lang ni Madam. Wala na sir. Okay, so hindi po tayo magtatagal dito sa tindahan. Titingnan po natin yung ano, yung babuyan ni Ma'am Priscilla kasi yun talaga yung ating purpose kung bakit tayo andito. Sige po. Sige. Gaano kalayo, Ma'am? Pagbaba natin dyan sir, pag ganun lang tayo. Kasi hindi na maabot ng sasakyan. Oh, sir, wala tayong tawag doon? Buwalta. Backward, Ah. buwalta. Yung minsan yung mga pagmalapit sa bahay, Oh. maraming nagre-reklamo. Ah. Kaya linayo ko yung Pero lupa nyo rin to. Opo sir, binili ko po. Malapit na yan sir. Sa Acacia, pababa na lang tayo. Mm. Pag umuulan dito, ang hirap ng sasakyan. Traktor na yung ginagamit. Paano yung pag kasi inahin lang to. Opo. Pero wala kasing tubig ngayon. Pero actually, kasya yan ng 90 na fattening din sir. Diyan kung may tubig. Kaya lang pag summer talaga, walang tubig. Bakit walang tubig? Na ano po yung balon. Mm. Wala nang tubig. El Niño sir. Gaano kalayo yung fattener nyo rito? Mas malapit yun, sir. Mas malapit yan. Opo. Ito na. Ito na. Ginagawa na yung gate. Mm. Ito po, ma'am. Opo. Yan po, iniigib namin yung tubig. Oh, Galing po doon sa amin. sa bahay. Opo. Sa bahay nung kasama ko. Hindi magastos. Magastos po talaga. Actually, parang 2 months, sir eh. 2 months na igib. Taon-taon po yan. Opo. Taon-taon. Na ganyan. Mag-start na ng April. So ito Diba may yung, electric pa naman. ito yung mga inahin. Opo. Ilan po yung inahin nyo, ma'am? 16 po. Malalaki? Actually, ito, sir, mga anak na ng June. Ito po, Oh, June 19. June 19. Ay, June 26 pala, sir. June Ito 26, yung mga anak 26, to. oh. Meron ding mga date, sir, pag ano. Ano na. Ang ganda Ito po po yan, yung, may laman. wala po kasi wala pong ano eh, walang tubig. Pero usually, pag may tubig na, sir, around 90 po yung kasya. 10 heads per ano po, kulungan. So pinoprogram nyo pag papuntang Tag-Araw, bawas kayo? Ganun? Actually, sir, pag tag-araw na, doon na sa kabila. Around 90 kasi yung kasya doon. Nilipat nyo? Opo. Kaya lang ito, mag-i-stay na dito. Ito mga bake. Opo. Meron pag-biik doon, banda. Gagawin nyo rin inahin to? Hindi Ma'am? po, hindi Ano? po. Pang-fattening na po. Dito nyo na ipa-fathering to? 50 days. Ito po yung mga anak sa 19, June 19. June 19. 18. 18 po. Itong mga to po, Inahin din po, hindi pa na, hindi pa na-EI. hindi pa na-AI. Pero yung iba na-EI na po. Ito po yung bagong walay. 60 days. Naka-ready na kasi siya dito na ibaba, sir. Kaya pag 60 days na kasi, sir, parang more on ko na sila. Hindi na sila basta-basta natatay. Starter stage Hindi na na. sila masyadong nagtatay. Ganun. Kaya pwede na namin binababa dito, sir. Depende sa kondisyon na lang ng... So for fattening na po ito? Pwede na silang ready na po para ipatin.
So yung ma'am yung inahin nyo dito, pero pag yung fattening nyo, ililipat nyo doon. Opo, pag summer. Pero kung may tubig, Hindi. pupunuin nyo rin ang fattening to. Around 90 po. Yung 100. Mga 100 na fattening na dito. fattening. Matagal na kayong gumagamit ng ADM na Opo, around 6 years na po. 6 years. Paano nyo na-discover? May si Sir Marvin po yung unang nag-endorse po sa amin. Mhm. Actually, hog racer po ako noon. Mhm. Tapos nung after nag-introduce sa akin to, sinubukan ko na po. Sinubukan nyo. Opo. So anong Tapos- nauna? Yung hog racing o yung tindahan? Yung tindahan po. Yung Yung, tindahan. yung tindahan na iba-ibang paninda, nauna yon. Apo sir, yung Tapos, store lang. Store lang. Nag-fattening kayo. Opo. Tapos after nag-fattening, nagtinda na rin kayo ng feeds. Opo. Okay. ADM lang ang Opo. binibenta nyo. ADM lang po. Bakit ADM lang? Kasi yun po yung nakita kong tested na po na Mm. na brand na alam kong maganda po sa hog. Bakit ho maganda yung ADM? Maganda po yung performance ng mga biik po. Tapos pati po yung inahin. Maganda po. Kaya tuloy-tuloy na po yung gamit ko sa ADM po. Okay. So ilang buwan po ito? 60 days, sir. 60 days. So ilang days pa po siya rito kung 60 days na to? Hanggang harvest na, sir. Ilang days 5 pa? months from 5 birth. months. 5 months from birth. So 3 months pa from Opo, sir. dito. Opo. Kung 5 months from birth, nagre-range na siya ng 85 to 90 kilos from race weight. Mhm. Pero sa live weight, mga 110, ganun po. Hindi ka nagbebenta ng biik. Nagbebenta rin po. Nagbebenta Pang-inahin. Oo. Pang Actually, inahin na opo, biik. pang Pero yung inahin. fattening, hindi. Yung fattening po, binibenta ko rin po. Pero pag may gustong biik na gawing inahin, kasi Ayan nakikita nga po. po yung quality ng baboy po, nagbebenta po ako. So, yan nga po. Yung biik ninyo ay primarily for fattening ninyo. Pero Opo. pag may gusto na gawin niyang inahin Opo. na pasado sa quality, Opo. ibebenta nyo rin. Opo. Bakit nyo pinasok ang pagbababoy? Maganda po ang kita. Talaga? Opo. Usually, lalo na pag yung race weight is malaki, nagre-range mo ng, usually yung experience ko po, based on last summer, pag 300 yung race weight, magkikwenta ka na ng per fattening is 5,000. Wow. Pinaka mababa na po. yun. 5,000? Opo. Depende po sa quality ng baboy. Oo. Minsan kasi yung may mga maliliit na lahi ng baboy. Ganun po yung So, 5,000 dahil sa inyo yung biik. Opo. Kayo separate pa yon. separate pa yung kita sa biik. Opo, separate Kumbaga, pa yun. yung may biik kayo sarili, iba yung costing nun Opo. pag gagawin mo ng fattening. So, Depende. parang binibili mo rin sa sarili mo yung Opo. biik. Magkano po yun? 6,000 po. Nagre-range siya ng 6,000, tapos, so mag-a-add ka na lang ng, sa iyo yung biik, Oo. 6,000, tapos Plus. yung kita sa isang, Na magkano po yan? 5,000? pinakamababa po yun, pag mataas po yung race weight. Minus all expenses po Opo. yan. Ang natira sa'yo, 5,000. Opo. Wow. Minus yung biik, sa iyo rin yung biik. Kaya Oo. lang, yung biik po is magkikwenta ka rin yung Gastos pagkain mo. ng gastos ng inahin. Yung gastos mo sa inahin, Opo. doon mo kukunin sa biik, Opo. sa costing ng biik. Parang Kaya ganun po. 5,000, 6,000 yung biik. 6,000 yung biik. Doon ka na po magle-less ng pagkain ng
ng inahin. Pero yung pag sa fattening, pinakamataas po yung yung 5,000. Pero yung biig po, magkano naman ang gastos dyan bago mo mailabas yung biig? Hindi po, actually, hindi mo makikwenta yung gastos sa biik eh. Aha. Nung totoo niya, Dave, hindi, usually, parang sa inahin ka na lang Yung costing mo sa Oh, inahin. costing So sa magkano inahin. po ang costing ng inahin kung kukunin mo na siya sa per biik? Costing niya simula pinanganak. 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 Gawing inahin siya. Di ba ang costing is inahin? Oh. Sa inahin ng costing, di ba? Ng biik. Opo. Sabi ni ma'am, yung biik ay kinokos niya ng 6,000 per biik. Opo. Kahit na solo niya yon, kahit kanya yon, Kasali pa rin po. kaya kasali yon, may 6,000 na cost doon sa biik. Opo. Kasi yung 6,000 na yon, kinukuha niya yon doon sa gastos sa inahin. Ah, 'Di ba? So ang tinatanong ko, yung 6,000 na yun, ma'am, ay gastos ba lahat yun? Or may kita na doon yung 6,000? may kita na. May kita na, di ba? Kasi nga, parang binibili mo rin sa sarili mo eh. Opo. Ngayon, kung ibibenta mo sa labas, 6,000 din. So, you out of 6,000 per biik, magkano ang kita mo doon? Minus the gastusin doon sa inahin. Actually, hindi na namin parang kinikwenta yun. Pero eh. kung pupuntahin talaga, ma'am. Pag nanganak, depende kasi kung ilan yung anak, sir, ng inahin. I-average na natin Sabihin na lahat. natin 10, sir. 10 yung Oh, anak. average Sabihin natin na, yung Oh. pinakain natin sa inahin, less 10,000, ay 12,000. Mga nasa 45 up po yung kinikita niya sa isang inahin. Out of 10 na Ah, biik yun. Opo. Pag yung, depende po pero sa pricing ng biglet. Biik. Kasi minsan po, sir, mababa yung bentahan, minsan malaki. Pero Oo. sa ngayon kasi, sir, nasa 6,000 yung piglet. Yeah, oo. Kaya yung parang kinikita ni ma'am, kung kukumputin mo pag 10 yung anak ng baboy, kumikita siya 45 up. Sa isang anakan. Sa isang Sa 10 Sa 10 Biik. Biik. kasi nag-average na tayo sa 10 Opo, sa 10. Yun yung minimum na niya. per inahin yan, mama. Per inahin. Pero yun, makukuha niya yun, sir, after mga 6 months, sabihin na natin, sir. Yeah. Kasi magbubuntis yung inahin, sir, sabihin na natin 114 days. Tapos sabihin na natin 3 months, kulang 4 months, tapos ipapalakin mo yung bake para mabenta, sir. Mga sabihin na natin 60 days. Mas maganda kasi, sir, pag mature na. Para wala na yung problema. Kaya mga 6 months, sir. Tsaka mo kikitain yung 45,000. So, in short, yung isang inahin, i-average natin, 10 na lang, which is hindi naman 10, may mas malaki, ma'am, di ba? Average na lang tayo sa 10. Gastos doon sa insemination, pagbubuntis ng biik, pakain, hanggang doon sa mga anak, hanggang doon sa 2 months yung biik, yung gastusin noon, all in all, pag tinotal mo lahat yon, ang isang inahin ay kikita ka ng 45,000. Opo. Yun. Eh, ilan ma'am ang inahin mo? 60 po. 60? 16. 16. lang. So, 45 times 16. Yun. Magkano yan? Mahigit Magkano yan? 720. Wow. Pero madami pa itong inahin nun, sir. Kasi nagkaling kami kasi hindi na sila pwedeng pang-inahin. Ubis na sila. Tapos yung iba, sir. Sobra na. Sobra. Pangkaling na talaga. Ah, Tapos ilang beses mga anak yung biik mo? Yung magandang inahin. biik. Ay, magandang inahin, sorry. Yung gandang inahin. Usually, mamitan lang yan. 5. last na yun. 3 five. lang. Pero 3 to hanggang 5. 3 lang kami, sir, kung ano. 3 lang yung sa inyo, yung practice nyo. Tapos kal na. Opo. Tapos build na naman ng ano. Build na lang ng other. Parang bago. nandun po, may nakahanda na namang pang-inahin. Tingnan nga natin yung hinahanda nyo. Ma'am, punta tayo doon. Kinuha na kasi yung yung 6 na pang-inahin din nung kasama. Bakit? Kinuha? Binenta ko po. Nagbebenta ka rin ng inahin. Maganda rin ang kita doon sa kasi inahin. Maganda po kasi 65 days. Nagre-range na po ako ng 8,000. Oh. Ito po, pang-inahin po ito. Ito na yung Patadaran. 8,000, ma'am? Opo, 8,000 na to. 8,000 na, dahil lang. So yung mga inahin, gagawing inahin, yan po yung pinili na magaganda sa mga biik. Opo. Yung mga hindi napili na Ito inahin, po yung yun yung kapatid magiging nila. fattener. Opo. Ito yung fattener. Opo. Ito yung fattener. Ang layo ng difference nga, oh. Oo po. Maganda yung bulas nung gagawing inahin.
Pero lahat ba ng babae magiging inahin? Hindi rin. Hindi po. Depende po yung itsura, tapos yung dede po, kung ilan yung Tapos dede. lahat ng lalaki, automatic fattening yan. Apo. Actually, 6 na po yung nakuha na Na inahin. inahin po. So nagdagdag ka lang ng ilang days? From biik to inahin, ilang days na lang dinagdag mo? Hanggang 60 days lang po. 60 days, 65 days. Actually, Hindi, kasi yung biik, 60 days na eh. Apo. Tapos yung inahin, Pang-inahin. Yan pang na po. inahin, 60 days din. Ah, Hihiwalay mo 65. lang. Opo, pwede na nilang kunin. Iba na yung presyo. Opo, iba po yung Pilian mo lang, iba na presyo. Opo. Kumbaga yung lahi kasi yung binibili sir. Oh, I see. So, ma'am, magandang negosyo ang baboy. Okay, maganda. Sa ngayon, maganda. Sa ngayon po. Basta lang Buti hindi matama kayo, na. hindi kayo naapektuhan ng ASF. Hindi naman po. Actually, Ito yung advantage man ng malayo. yeah. Yung malayo, yun po yung Oh, advantage yun po yung advantage. Pag Malayo malayo. po sa ano. Anong name mo? Dave po. Si Dave ba ang technical mo, ma'am? Opo, siya po yung hired na technician. Oh, okay. Bali, pag malayo po kasi tayo sa bahay, yun po Ah. yung naiwasan natin yung mga sakit sa baboy. Tapos, ang maganda pa, hindi tayo nakaka-apekto dun sa mga tao na para hindi rin sila ma-istorbo sa amoy, ganun, Ah. sa ingay ng mga baboy. Yun din po. Kaya malayo talaga yung farm. Opo. Tsaka pag may mga sakit na po dito, talagang wala na pong nakakapasok na iba. Yung nakakapasok lang po sa amin, si boss, ako, tsaka yung taga-alaga lang po dito sa loob. Tapos may mga disinfectant po kaming nalalagay dito pag may mga sakit na nalalaman. Pero pag ganito naman pong walang sakit, okay lang po na may mga pumasok. Okay lang. Okay. Ma'am, matagal ka nagbababoy, never ka ng ESF. Hindi pa po. Ako na lang po yung pag-bake na ako na lang po nag-i-inject kasama ko yung... Marunong ka na rin, ma'am. Opo, sir. Actually, 2 years lang siya sa akin. Yung 4 years, ako po yung nag... Ikaw talaga? Opo, sir. Hands-on ka talaga, ma'am? Opo. Wow. Opo, sir. Okay, ma'am, tingnan natin yung ano. Opo, yung fattening. Fattening. Opo. So, alamin din natin gaano kaganda ang kita sa fattening. Ay, okay po, sir. Mahal ba ang kids? Hindi naman, sir. Compare mo po sa ibang feeds is patas lang po. Pero ang performance, Mas maganda pa yun. mas maganda. Ma'am, anong mas maganda? Biik o fattening? Fattening. Fattening, bakit po? Mas maganda po yung kita po. Talaga? Malayo? Medyo po, malayo din. Kasi nagre-range po ako, pinakapababa yung ano eh. Depende po sa dress weight kasi. Oo. Ang labanan namin kasi dito, sir, is dress weight, hindi live weight. Anong Usually. difference ng dress weight sa live weight? Yung dress weight po is yung... Patay na. Patay Katay na, na. katay na, at yun, wala lahat yung laman. So, ikaw nagpapakatay, ma'am? Oo po, doon sa mismong bayan po namin. So, ang binibenta mo, hindi baboy, ang binibenta mo karne. Hindi po, baboy talaga. Baboy pa rin. Opo. Isang hakutan, parang ganun po. So, aalamin mo yung dress weight after nilang makatay. Opo, sir. I-report nila sa iyo yun. Hindi, sir, mismong sa slaughter ng bayan ng Aringay. Oo, siya magsasabi ng weight. Mismong vet po yung Magsicertify. magsicertify na ng po. dress weight. Opo. May stub na po na ibibigay sa amin nung pwesto sa palengke. So Parang ang ganun buyer mo, yung mga nasa palengke na. Opo. Ipapaano na sa Oh. slaughter, tapos doon na po doon po malalaman yung maganda. may stub po na ibibigay. Kailan ang gumagawa niyan? Kasi parang ang practice kasi ng marami, binibenta na live weight. Sa inyo pala, Dress weight. dress weight. Kasi po yung dress weight, ay yung live weight po, parang hindi namin practice. Para sa akin na hindi ko po practice yung, hindi ko pa nasubukan. Pero, Yung- so ibig mong sabihin mo lang nag-umpisa kang magbaboy, dress weight ka agad. Opo, dress weight talaga. Ganun ba ang kalakaran dito sa Aringay? Dito lang ba sa Aringay? Dito o- sa Aringay po, dress weight. Pero pag sa Pangasinan po, meron pong mga buyer from Pangasinan. Oo. Nagdadala na siya ng mga kilusan. Okay. Pero parang may Ang gusto niya, live weight. Ang gusto nila live weight, pero parang talo kami pag live weight eh. Parang ganun po yung... So hindi ka ano nagbibigay po. sa dayo? Hindi po.
talagang pang Opo, Aringay pag lang. inahin lang, pag inahin na hindi na magbuntis, taga Pangasinan ko talaga. Bultuhan na, I panang see. pre-presyohan ko na. I see. Kunyari, ito, 35, hanggang magtawaran kami sa presyo. Oh, Ganun I po. see. Yun ang pwedeng live weight. Yung Opo. mga Hindi po, ikakal parang mo. bulto na po yung tawag doon. Bultuhan. Bultuhan na po. Yung live Basta weight yung kasi- lahat ng animals mo, kung ilang animals man yan, sasabihin mo na presyo, ito presyo ko. ito ang presyo ko kasi hindi na magbuntis. Kunyari ito, hindi na magbuntis kasi matanda na. Pero presyohan ko po yan. Oh, I see. Tapos, pero hindi dress weight po. Live weight. Kasi live weight is tinitambang ko na live. Ito hindi na, wala nang Hindi na po. timbangan dito. Talagang bultuhan na yung yung Ikaw din nag-design ng sistema na yan o paano nyo lahat nag-arrive dito. sa... Lahat ganon. po dito yung kalakaran po. Lahat ng Usually, ikakal. taga Pangasinan po yung pupunta, ginagawa nila. Pag Anong ginagawa nila dun sa kal na baboy? longganisa po. Longganisa Kasi medyo nila. mataba na pag inihin. So, kailangan aralin mo talaga yung iba-ibang way Opo. ng pagbebenta. Actually, Okay. pag nanganak yan, pag day na niya, minsan hindi namin na monitor po. May CCTV po ako na Okay. tapos nanganganak na lang, nagdedede na lang po sila pag ano. Oh, kaya nila? Opo, ang kagandahan po ng farrowing pen po na ganito is kahit Hindi na naapakan. hindi naapakan, hindi nagsisip-sip ng marumi dyan sa Sahig. baba, ganun po sa hig. Kaya rin siguro hindi ako natatamaan ng ng sakit kasi usually ganito. Pero yung ASF daw, usually daw is airborne din yun eh. Ang pagkakalam ko po Ang alam ko, hindi po airborne. Hindi. Hindi po. Kasi yung mga ibon-ibon daw, kunyari pag galing doon sa ibang farm na may kaya po may net siya. Tinagyan ko po ng net. Hindi airborne. Yung ibon, contaminated. Ay, okay. Na-contaminate siya kasi nanggaling siya sa piggery na may sakit. Ay, okay. So, na-touch niya yung piggery halimbawa, na yun, yung tapos pagkain pumunta na dito. kinakain ng baboy, may laway na yun, nakikain siya doon. So, siya, contaminated na siya. Pupunta rito, mahahawa niya yung baboy mo. Ayun. Anyway, so ito po yung kagaya pong ina-explain ni ma'am kanina, itong inahin. Pag ito ay hindi na manganganak, ibebenta ni ma'am, hindi na siya live weight. Kasi una kanina, discuss natin, pwedeng bumili ng baboy live weight, pwede rin dress weight. Okay, yung dress weight, ito yung nakatay na, tanggal na yung laman, tapos kikiluhin, certify ng vet doon sa katayan. Tapos Slaughterhouse. sa slaughterhouse, yun ang magiging basehan ng kilo at presyo. Ngayon, yung mga inahin na hindi na mga anak, bultuhan naman kung ibenta ni ma'am. At ikaw na nagdetekta ng presyo Opo. gusto mo. Kung gugustuhin ng buyer, nagkasundo kayo, kukunin mo. Okay na rin yun kasi kal na yun. Opo, kalma po yun. Parang dagdag lang yan. Pang bawas gastusin na lang. Opo. Okay, so punta ko tayo sa sa kanilang grow out farm. So doon natin makikita yung maraming baboy na actually bebenta nyo bukas. Opo. Bibilhin bukas. Opo. Ayan, sige po, let's go. Ba't pinaghiwalay nyo pa? Wala pong tubig dito pag Ba't hindi na lang lahat doon? rin Kulang po. din. Kulang din. Kulang din. Opo. Parang kayo ba nagpagawa ng kalsada? Dulo na kayo eh. Opo, para ako po nag na ng mga ganyan. Ako po yung nag-improve kumbaga. Dati malit lang to. Opo, sir. Manit lang. Tapos pag umuulan, sir, talagang Baha. Putik. putik na. Doon na lang kami. Pero yung mga transportation namin, yun pong tractor doon. Pag may patining na tractor na po. Inililipat. Ililipat po. Ibebenta po, parang gano'n. Oo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.